Welcome to Albay! Tara samahan ninyo kami dahil mag-harvest tayo ngayon ng honeybee. Dito nga pala sa area namin ay overlooking yung Mount Mayon and Mount Masaragan. And dito sa taas ng bahay, makikita ninyo yung 20 colonies ng stingless honeybee. Hindi nga to mahirap alagaan dahil ilalagay mo lang sa bao, yan ang mismo tirahan nila at sasabit mo lang, mag-aantay ka lang ng 6 months bago sila i-harvest. Ang nagustuhan ko pa dito sa stingless bee kasi kahit lumapit ka sa kanila, hindi sila nangangagat. Isa nga pala sa mga rason kung bakit nag-culture kami nito ay dahil mahirap maghanap ng pure honey sa market. Kayo po ba, meron ba kayong alam kung paano malalaman kung pure ba yung honey na nabili ninyo? Pakilagay naman sa comment section para matutunan din namin. Ayan, simulan na natin mag-harvest pero picture daw muna bago makagat ng bubuyog. Haha. Siya nga pala, dahil mahina ang kalaban, apat-apat lang munang colony yung i-harvest natin. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung ilan ba ang kayang i-harvest sa 4 colonies. O diba mga mima ko, sa isang colony pa lang marami na kaagad na honey na makukuha. Wait lang, habang nanonood kayo ng video ng pag-harvest, ano ba yung mga benefits ng honey? Ayun nga mismo sa mga buyers namin, nakakatulong ito pag may mga ubo-ubo or sipon kayo. Good pa nga dito, mayaman din to sa nutrients, antioxidants, and antibacterial properties. Ang pinaka-the best time na pag-harvest nito is every summer talaga. Ito nga palang pinipiga namin ay hindi namin hinahalo dun sa mga unang harvest. Ito kasi yung para sa amin at hindi na namin pinibenta. Kaya sa mga nagtatanong kung puro ba talaga yung mabibili ninyo sa amin? Ay naku po, oo naman, 100% sure. So dahil nga limited lang yung mga harvest natin ngayon at alam naman natin na may kamahalan ang honey, ito nga palang lagayan natin is 100 ml lang yung capacity niya. Kaya kung meron kayong natutunan, don't forget to like, share, and follow. Yun lang. Salamat sa panonood.